Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 24. Solomon's 1,000 Wives and Concubines. Solomon's Wives na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 11. Sabi po ay, Solomon's Wives. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Sa Bible verse na ito, makikita natin ang isang surprising at malungkot na bahagi ng buhay ni Solomon. Siya na ang pinaka-wise, siya na ang pinaka-blessed, pero sa huli, nagkaroon pa rin siya ng downfall. At yan papasok ang ating 3 teachings. Ang una ay, Solomon loved the Lord, yet he also loved many women. Nagsimula si Solomon ng tama. Mahal niya ang Diyos, pero habang tumatagal, nagkaroon siya ng divided heart. Hindi naman niya iniwan agad ang Diyos, pero nagdagdag siya ng ibang bagay na naging mas importante sa kanya. Ganito rin sa atin minsan. Hindi naman natin totally tinalikuran ng Diyos, pero hinahayaan natin na may ibang bagay na pumalito makipag-compete sa puso natin. Relationships, desires, o personal ambitions. Ang second teaching, Solomon's wives were turned his heart away from the Lord. Habang dumarami ang kanyang mga asawa, unting-unting nagpabago ang puso ni Solomon. Na-influensya hanggang sa sumamba na rin siya sa ibang Diyos. Hindi ito nangyari ng biglaan, pero paunti-unti. Meron din tayong ganitong sitwasyon sa buhay natin. Yung mga bagay na akala natin ay okay lang o konti lang naman ay pwedeng mag-lead sa mas malaking paglayo sa Diyos kung hindi natin babantayan. Small compromises can lead to big consequences. Ang last teaching, Solomon's heart was not wholly devoted to the Lord. Ito ang pinaka-key lesson. Hindi buong devotion ni Solomon. At sa relationship natin sa Diyos, hindi sapat ang half-hearted, hindi sapat ang Lord, pero gusto ng Diyos ang buong puso, hindi ang hati. Ang devotion na ito ay paalala na kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo ka-blessed, pwede pa rin tayong maligaw kung hindi natin iingatan ang puso natin. So, tanungin natin ang sarili natin. May mga bagay pa sa buhay natin na unti-unting humihila sa atin palayo sa Diyos. Yun lang po.